tingnan nyo. Diyos ko talaga. Ang mga trapo talaga, ang mga trapo! Tingnan nyo to. Andali. Usap-usapan daw ngayon sa Naga City ang pagdedma ni dating VP Leni Robredo sa pag-imbita sa lunch ni VP Sara Duterte ngayong Biyernes, September 20. Ang sabi dito, inimbitahan ni VP Sara ng lunch si Leni sa Naga. Pero ito ang nangyari. At nang hindi sinipot ni Leni sa lunch si Sara, nagpunta raw ito sa bahay ni Leni pero wala ang dating VP sa bahay nito. Ay, nako! What is this? Desperado! Si Ximenet Bratinela makausap ang dating Vice Presidente ng Pilipinas na si Leni. Bakit? Anong purpose ang pagpipilit? Ayaw ka nga makita ni Leni. Kasi nga, sinira-sira mo to nung eleksyon. Kung ano-ano ang mga sinabi mo kay Leni, ang kapal ng mukha mo, lumapit kay Leni ngayon. Diyos ko, Ximenet! Ximenet, desperate moves tayo. Desperate moves tayo, Ximenet. Tama si Edward La Chica. Si Leni, taga-Naga. Si Sara, gaga. Uy, Edward, uy! Kalma! Edward naman. Uy, kalma. Kalma mong puso mo, Edward. Si Raul. Edward, pag ako nadamay dito, Edward, ha? Ay, lako. Tuloy. Gusto raw kasi humingi ng suporta. Oh my God. Kay Leni, nakilalang leader ng mga dilawan o pinklawan. Kapal lang mukha ni Sara. Matapos lait-laitin nyo mga dilawan, ngayon hihingi kayo ng tulong. Ay, Diyos ko. What is this? Oy, malala to, guys. Pinilit ni BP. Ximenet makipagkita kay Leni pero no show si Leni. Very good naman. Kung totoo ito very good naman kay Leni. Kung hindi talaga ito nagpakita kay Sara. Good move kung ganon. Kaso may nasasabi nga yung sino nga yun? Gutierrez ba yun? Na nagkita daw at nag-usap itong dalawa. Pero ito sinasabi dito pinilit ni Sara makipagkita pero no show si Leni. Kaya pinuntahan sa bahay pero wala pa rin sa bahay. Ay, alok ka. Nagmumukhang desperada si Ximenet. Ay, nako. Eto na nga, Ate Eva. Hindi ba sabi niya sa interview? Sandali, hanapin natin yung interview, Baka sasabihin niyo fake news. Sandali. Asan na yon? Sandali sandali lang. Asan na yon? We are not friends. Asan na yung full interview na yun? Ito. Hanapin natin dito. Para maano lang natin yung mga ginagawa niya ngayon. Ma-clear lang natin na sinungaling to. You mentioned about another political attack po ito ng Kamara po sa inyo at sa inyo din sila. Yes, nabanggit ko kanina sa statement ko, na... Ito. Alam nyo, kasi madami hindi na sa akin, pero share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor. Hindi po humihingi. Ulitin ko, isa pa, last na to. Alam nyo, kasi
Madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Sige. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging Hindi humihingi ng tulong si Shemenet. Narinig nyo? Ha? Siya mismo nagsabi niyan. Hindi humihingi ng tulong si Shemenet. Pero bakit dito masyadong desperado? Gustong humingi ng tulong sa mga Pinklawan at Dilawan. Ay, Lenny pa. Ay. At saka huwag nyo kaming rarasunan na hindi kayo nag-uusap ng politics. Isang oras. Naka, huwag nyo kayo pinagluloko. Ha? Huwag nyo kayo pinagluloko. Ay, Ate Rosana Edo Giron. Good morning, sir. Hello, bago lang ako, sir. Thank you. Like, share, and subscribe. Ay, thank you, thank you. Thank you, Rosana. Shout out po sa'yo. Sabi ni Ate Evelyn Sarasha, masyado kang matalino. Haha, style mo bulok. Magpakita ka na kung totoong malinis ko. Ay, wala. Nagtatago yan, duwag yan. Sabi nga ni Ace Barbers Bag, pakalalaki ka, Roque! Ito, kumukuha lang ng suporta yan si Sarah kaya nagpunta. Kaya ano to, nagpapabango ng imahe sa mga Pinklawan at Dilawan. Kasi nga, wala na siya sa mga supporter ng ating mahal na Pangulo. X na si Shemenet. So, kailangan niya makahanap ng mga bagong supporter sa katauhan ni Lenny. O, di ba? Sino ang namumulitika? Sino ang namumulitika ngayon? Yan ang tanong. Di ba, Edward? Di ba, Ate Eva? Di ba, Ilya? Kaya nga, binastos-bastos nito si Lenny noon. Tapos makikipagkita ka? Kasi desperado ka, Shemenet. Yun lang yun. Kasi ang sabi nga, di ba? Desperate times. Desperate times na talaga to ni Shemenet. Malapit na. Trend. Di naman siya tatakbong senador, di ba? Di naman tatakbo ngayong election na darating. Pero, pag nagkaroon sila ng, ito nakikita ko, pag nagkaroon sila ng alyansa ni Lenny at itong Duterte, ang mga tatakbo na senador next election, yun ang mga susuportahan muna ng mga Dilawan at Pinklawan. Kung etong usapan nito ng ni Lenny at Sara ay totoo, yan ang pwedeng hinihinging tulong ni BP Sara. Na pwedeng suportahan yung mga tatakbong senador sa eleksyon. Di ba? Ate Tamora, good morning. Di ba? Yun yan. Kasi kailangan ng suporta ng mga senador na yun. Sino yung mga senador na yun? Si Bato, si Bongo, si Baste, tatakbo rin ata yun. Si Rodrigo Duterte, nasakim din sa kapangyarihan. Magsesenador pa rin kahit pipilay-pilay na yung matanda. Ay, Diyos ko. Di ba, Woni Cakes? Politics. Kasi may mga tatakbo next year ng mga senador ang line-up nila. So, kakailanganin nila ang tulong kasi wala na nga silang makukuhang tulong sa mga supporter ng ating mahal na Pangulo. Lalo na sa mga loyalista. Paano kayo niyan? Siyempre, desperate na si Shemenet. Kailangan na niyang humingi ng backup. Kahit sinasabi niya sa hindi niya kailangan ng tulong. Wag mo kami pinagloloko. Shemenet, wag mo kami pinagloloko. Kasi alam namin na kailangan mo ng tulong kahit anong mangyari. Diba? Ang lakas mapang uto, Nakipag-set up pa ng meeting, ng lunch kay BP Lenny. Buti na lang hindi sinipot ni Lenny. Nung hindi sinipot, pinuntahan yung bahay. Kaso wala si Lenny. Ay, patay tayo dyan. Napaghahalata pong desperado si Shemenet ngayon. Kailangan po talaga niya kakampi. Kaya huwag kayong maniniwala na hindi niya kailangan ng kakampi. Ano siya? Super strong? Ano sabi ni Ben Reclamador? Baka gusto lang naman makatikim. Nilantang pili.
Kaya pumunta ng Bicol. Uy, masiram to, Benny. Ay, Ben Reclamador. Puwerte. Anong statement, Digong? Parang nakadroga. Nangangaan niya ngayon si Pete. At Eva, tawag dito, wait lang. Si Rodrigo Duterte, wala na yun. Matanda na yun. Pero desperado kasi ang mga Duterte ngayon, sa totoo lang. Kaya kailangan nila ang tulong talaga. Tatakbo sa eleksyon eh. Malapit ng eleksyon, di ba? Oh. Sabi ni Channel Paris, gusto lang maipasok ni Sara mga kaalyado niyang 3 bobotlog bagong abnoy para pagdating ng 2028 di na mahirap. Kaya kailangan niya ng suporta. Di ako naniniwala na hindi niya kailangan ng suporta. Mga pautot lang yan. Para sa mga DD shits na mga uto-uto na mga supporter. Tayo, nakikita natin lang totoo. Gagamitin lang yan ni VP Sara, yung mga dilawan at pinklawan para mag-benefit siya sa pagtakbo sa 2028. Pag nanalo yung mga senador yung senatorial lineup nila next year. Kasi siyempre, kampi. Mahirap nang magtiwala sa mga yan. Paiba-iba ang mga sinasabi, walang paninindigan. So, correct at Eva. Correct. Users ba? Sila ang mga literal na users. Kaya nakakaawa talaga. Ang daming nauuto. Wala tayong magagawa. Punta tayo! Sa plug na binastos ng mga maisog. Hindi ko alam kung sino tong lalaki nagsasalita dito. Pero ginawang payong. Ginawang payong. Kakarampot na po ang aming sinasahod. Ang dagdag na sahod. Ginawang payong ang watawat ng Pilipinas. Ginawang payong ang watawat. Very, very, very disgraceful. Masyadong pambabastos sa atin ang ginawa nitong siraulong ito na ginawang payong ang watawat ng Pilipinas. Grabe. Hindi ba sila nag-iisip na maraming nanonood, naka-live pa? Viral ka ngayon. Viral ka ngayon at ginamit mo yung payong ang watawat ng Pilipinas. Sana nga Ate Eva Narita kasuhan para makatikim ng hagupit. Diyos ko. Maisog pa more. Ang konti-konti nyo na nga, gumagawa pa kayo ng mga palpak na issue. Diyos ko. Puro kayo mga pa-hype. Puro kayo pa-hype. Wala naman ka-hype-hype. Walang laman. Puro kayo mga pakwento. Diyos ko talaga. Kung sa fake news, sa mga vlogger dun sa kabila, talagang malala ang mga fake news eh. Ma-hype lang talaga eh. Maka-hype lang talaga sa mga viewers. Lahat gagawin. Maka-hype lang sa viewers. Lahat gagawin. Ay nako. Iba ang level nyo. Iba ang level iba ang level ng kapal ng mukha nyo. Maisog rally pa more. Paunti na kayo ng paunti. KOJC ayaw na sa inyo sumama. Goodbye! Sabi ng KOJC, goodbye maisog. Bahala kayo sa buhay nyo. Wala kami makukuha dyan. Ay, nako. Si Morales na lang ang nakukuha nyo nag-i-speech dyan. Yung iba hindi na nagpapakita. Si Harry Roque nakikita nyo na lang sa screen. Nagtatago na kasi si Harry. Ano na tayo? Iyak ka na. Ako nakikita ko, hindi na ito magtatagal ngayong taon. Titigil na yan. Titigil na yan ngayong taon. Wala na yung maisog na yan, Diyos ko. Kung magkaroon man ng maisog, i-connect na lang yan sa election. Yung mga maisog na yan, i-connect na lang yan. Nagtsatsaga na lang nga sila kay Morales eh.
Sino nga yung isang babae pa? Yung isang babaeng pinapasikat ni Maharlika na tungkol nga dun sa sa Pulburon video. Ano ang pangalan nun? Andun na, nagbigay rin ng speech. Akala mo naman, napakalakas. Wala namang kakwinta-kwinta. Ha? Ewan ko ba sa inyo? Ay, talaga, Channel Paris. Hindi naaabot. Imposibleng mag-100 ang tao dyan kahapon. Ha? Tapos, ayan, si Cathy yon nag-speech yan dyan. Walang kakwinta-kwinta. Ay, akala mo very important person? Ha? At iba na rito. Alam mo bang nagsiuwi yung mga vloggers? Wala na sila sa SMNI. Wala na. Meron may mga nagbumabalik na, may mga nagla-live na rin. Pero yung iba wala, upload lang. Yung isa wala talaga paramdam yung isa eh. Ay nako. Desperate times talaga ang mga DD shits. Kawawa naman kayo. Ay. So, ito po ang live natin today. Harry Roque, nagtatago. Asawa ni Harry Roque, lumipad pa Singapore kasi mag-treatment. Wow, ang yaman, treatment. Shemenet, desperadong humingi ng tulong kay Lenny at sa mga piklawan-dilawan. Maisog, binastos ang flag ng Pilipinas. O, di ba? Walang kakwinta-kwinta mga taong ito. Mga tunay na basura at mga tunay na mga namumulitika lang. Ha? Ses, upload pa support po. Ha? Live ko po mamayang hapon. Try ko po kung makapag-live pa ako. Pa-support. And sa mga hindi pa po nakaka-like and share and subscribe, push the notification bell. PJTV nga po pala ito. At ako po'y magsasabing, ako po'y kulot pero hindi salot. Hi! Paalam! God first!